ng tao. Or else, depende dun sa settings ninyo. Kung nakalagay sa settings ninyo ay brake, so mag-stop yung drone. Pero kung nakalagay po dun sa may settings ninyo ay bypass, mag-bypass siya dun sa babanggaan niya. So pag sinabi nating bypass, ibig sabihin, halimbawa, ito yung drone mo, tapos ito yung babanggaan niya, maghahanap siya ng ibang daan para makadiretso siya kapag pino-forward. Meron yan sa 360 obstacle sensor. Tapos, kapag naka-on yung sport mode mo, halimbawa naka-sport mode ka, magaling ka na, sport mode na yung ginamit mo. Pag sport mode, yan yung pinakamabilis na takbo ng drone, o lipad ng drone. By the way, kapag naka-sport mode po pala kayo, nawawala yung sensor ng drone ninyo. Tapos kapag normal mode at saka cinematic mode, cinematic yan yung pinakamabagal, normal mode, yan yung katamtaman. So kapag nagpalipad tayo kay Air 3, ganito yan. So pag pa-start natin yung motor, meron tayong automatic. So pag automatic naman, ito lang. Ito, nakikita nyo ito. Yan siya, oh. Pag kinlik nyo po yan yung arrow na yan sa gilid, lalabas ito. So kapag lumabas na po ito, kaya dito. So kapag kinlik ko ito, nag-green ito lahat, automatic tatasan yung drone natin ng 1.5 katulad din nung kanina. So try natin kung madisgrasya lahat tayo makati-hati. So yan. So hindi siya tumangsa 1.5 kasi nasi-sense sa taas, meron siyang kabanggaan. Ayan. Kung nakita nyo yung red na yan yung red na yan, yun yung sensor niya. Yun yung natasakupan ng sensor niya sa atin. So kapag gusto ko naman siyang ibaba ng automatic, click ko lang ulit ito. Pag kinlik ko yan, click ko ito, antayin ko mag-green. Patanggal mo. Oh, yan. By the way, kapag nagpapalipad pala tayo, dapat pala nakaangat yung antena kasi ito yung nagbibigay ng transmitter sa kanya para magkaroon sila ng yung communication nilang dalawa. So ito yung pataas, ito yung forward. So kapag ginanyan ko yan, iikot yung drone, kita nyo? Umiikot yung drone natin. So paharap na siya dito sa atin. Tapos ito naman, yung camera, yung pagganyan ng camera, ito. Ayan o. So ito yung pinipindot ko. Nakikita nyo, gumagalaw yung camera sa taas. By the way, sa Air 3 natin hanggang 9 times yung zoom niya. So yan. Zoom in, zoom out naman ito. Tapos ito, tanong nyo ano yung C1, ano yung C2. So click ko si C1 na, ito si C1. Pag kinlik ko si C1, yung gimbal niya sa taas, automatic na bumaba na ganyan. Parang nag-eagle eye siya. So kapag kinlik ko naman si C1 ulit, babalik lang ulit siya sa dati kung saan siya nakatutok. Then, kapag kinlik ko naman si C2, ilaw yan doon sa ilalim. Nakita niyo nag-ilaw yan doon. So sa gabi yan, para may guide kayo kapag nagpalan kayo sa area, tapos madilim, di ba? May guide pa rin kayo, nakikita niya pa rin yung ilalim niya. Tapos meron tayong mga shot dito na pwedeng gawin. Ayan, meron tayong master shot. Ito yung yung master shot at saka yung quick shot, hindi natin pwedeng gawin yan sa indoor. So kaya gusto namin mag-workshop sa labas kasi bakit? Para mapakita namin si quick shot at saka si master shot. Si quick shot at saka si master shot, pagka ginamit mo yan, automatic yung drone 30 meters sa taas. So may mga customer na gumagawa ng quick shot at saka master shot inside premises. Kumbaga kasi may nasasagap silang GPS. So akala nila pag may nasagap na GPS, pwedeng gumawa ng quick shot or master shot. Hindi nila alam na kapag kinlik nila yung quick shot or master shot, automatic yung drone nila ay magataas ng 30 meters. So dapat hindi pa rin siya ginagawa sa loob ng area kahit na merong GPS na nasasagap. Kasi there's a possibility. Hindi mo na kasi makakontrol na pag kinlik mo na. Yung drone mo tataas na ng 30 meters. Eh paano kung, di ba katulad ng covered gym. So sa covered gym, may signal yan sa loob kasi bukas yung gilid niya pero yung loob niya may atip. So kapag ginawa mo yan doon yung quick shot at yung master shot, for sure babangga yung drone mo sa taas. Ayun quick shot. So may pakikilang siya, drone ni rocket, circle, tsaka itong helix, tsaka boomerang. So yan yung gagawin ng shot kapag ginawa niyo yan. As asteroid. Kapag ka sa drone naman, ito yung lalayo lang siya. Alam ba yan, kung sino yung subject na gusto nyong ikuhaan ng video bago i-start nyo lang. As lalayo siya ng 30 meters. Yeah, kaya hindi siya pwede gawin kapag ka sa mga gym. Kasi lalayo siya ng 30 meters, tapos angat din siya habang lumalayo. Tapos babalik yan ulit. First try natin ng Air 3. Start. Kasama para sa video.
promote tayo sa Then, pwede mo yan automatic. Taas or itong Okay, first flight po ng unang nagpaplanong magbayad pero napabayad agad. Uy, katakot. Paparating na at sa Gilbert ka na. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Pwede siyang taksakan ng HDMI para pag may external monitor na pala malaki. Nakikita na client. Automatic. Then, hold mo sir yung baba. I-hold mo siya hanggang sa mamatay yung propeller. Huwag mo gagalawin yung kamay mo sir. Kaya ng isang tao. So yun mga next, ito yung DJI Air 3. Nakita nyo naman nakapag free testing tayo dito sa Pristine Beach. Yan. Pwede nyo itong bisitahin dito sa store nila sa SM Store, Puerto Princesa. Pwede nyo makuha ang drone na to sa halagang 79,990. Tatlong battery na yun. So ano na yun siya, combo pack. 3 batteries tapos yung remote niya is ito na. May sarili na siyang monitor. So special thanks to DJI Palawan. Congratulations! Baka naman.